Alam mo, hindi po pwede magsabi ang PNP, yung klase ng gobyerno natin ngayon. Basta negatibo, itatago. Kaya yung security natin, hindi natin pwedeng sabihin na totoo yung sinasabi ng PNP. Lahat yan, alam mo, kapag napakakurap ng isang bansa, ay talagang lahat negatibo ang mangyayari. Kaya tayo, pasama ang buhay natin dito sa Pilipinas. Nabudol kami ng government ni BBM. Ano yung sabihin na nabudol? Aba, yung mga pangako hindi natutupad. O, tapos ano nangyayari sa anong nangyayari sa gobyerno? Mga kamag-anak niya hindi niya mapakulong. Di ba? Yun lang naman. Ma'am, sa loob po ng 4 na taon, ma'am, anong masasabi mo na sa... Lalong naghirap ang Pilipinas. Yun lang naman ang totoo. 1 to 10, ma'am, o sige 0 to 10. Ano Di po? syempre, zero. 0 na po. Zero siya. Tama. Wala. Nabudol kami ng government ni Ano BBM. yung sabihin na nabudol? Aba, yung mga pangako hindi natutupad. O, tapos ano nangyayari sa anong nangyayari sa gobyerno? Mga kamag-anak niya hindi niya mapakulong. Di ba? Yun lang naman. Ma'am, sa loob po ng 4 na taon, ma'am, anong masasabi mo na sa... Lalong naghirap ang Pilipinas. Yun lang naman ang totoo. 1 to 10, ma'am, o sige 0 to 10. Ano Di po? syempre, zero. 0 na po. Zero siya. Samantala, inihayag ng dating Defense Chief na si Roberto Gonzales na mahirapan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makabawi sa natitirang termino, anya dahil sa nararanasang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na gumagana ng maayos ang gobyerno at lalong naghihirap ang mga Pilipino. Si Elmar Persuelo sa balita. Yung negative yan, dinanas namin o kapanahon na namin. Mahirap i-reverse yan. Ito ang inahayag ng dating Defense Chief na si Roberto Gonzales patungkol sa bumababang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling survey na inilabas ng Social Weather Stations o SWS, bumaba sa 34% ang trust rating ni BBM. Sir, sa 1 to 10 po, sir, ilan po yung pwede niyong i-rate sa kanya? 1 to 10? Opo. Hindi ko pwede kasama 0. Kasama 0? Ay, sir. 0 na lang. 0 na lang. Oh, 0 to 10. Para sa akin, parang hindi nakapaniwala yung mga ano. Paano hindi pakakapaniwala po sa sabihin niya po? Ano lang. Kasi parang puro gulo na rin lang naman. Kung matatandaan, kaliwat kanan na ang ginagawang kilos protesta ng marami sa mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor at sinisigaw na bumaba na ang Pangulo sa pwesto, bunsod ng talamak ng korupsyon at pagsasawalang bahala ng mismong gobyerno sa mga pangunahing isyu ng bansa. Hit siya. Ano yung wala, ma'am? Ma'am, ano po masasabi po ninyo sa... Wala. Nabudol kami ng government ni BBM. Ano yung sabihin na nabudol? Aba, yung mga pangako hindi natutupad. O, tapos ano nangyayari sa anong nangyayari sa gobyerno? Mga kamag-anak niya hindi niya mapakulong. Di ba? Yun lang naman. Ma'am, sa loob po ng 4 na taon, ma'am, anong masasabi mo na sa... Lalong naghirap ang Pilipinas. Yun lang naman ang totoo. 1 to 10, ma'am, o sige 0 to 10. Ano Di po? syempre, zero. 0 na po. Zero siya. Ganun pa rin, yung mga walang kwentang bagay. Tulad po ng ano? Lahat ng ginagawa niya, walang kwenta. Sayang nga lang yung boto ko sa kanya eh. Sir, sa 4 na taon, sa tingin mo, mayroong nagawa ba si Bibi? Meron, naghihirap ang Pilipinas. Binigyan diin din ng dating Defense Chief na sa natitirang termino ni BBM, mas lalo lang anyang lumalakas ang panawagan na bumaba na ito sa pwesto. Yun ang tingin ng ating mga kababayan eh. Kita mo naman negative eh. Hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng sabihin ng presidente na makapagpapabago sa opinyon ng ating nakakaraming sambayanan na dapat umalis na siya. Yun ang gusto ng sambayan dahil talagang sa tingin nila wala nang mangyayari. Samantala, tungkol naman sa isyu ng seguridad dito sa bansa, naniniwala umano si Gonzales na pilit pinagtatakpan ng gobyerno ang tunay na estado ng bansa. Alam mo, hindi po pwede magsabi ang PNP, yung klase ng gobyerno natin ngayon. Basta negatibo, itatago. Yan ang hindi maganda. No? Kaya yung security natin, hindi natin pwedeng sabihin na totoo yung sinasabi ng PNP. Baka kasi kahit na yung report na ginagawa nila nagagaling sa iba't iba yan eh. Kaya parang baka yung iba ayaw nilang masabi na they're not doing their duties. Kaya nagagawa ng magandang report. Ito ang naging sagot ng dating Defense Chief matapos tanungin kung ano ang kanyang masasabi patungkol sa pahayag ng pambansang pulisya na ligtas sa buong Pilipinas. Pero ang tignan natin, lalo na kayo sa media, may access kayo sa taong bayan eh.
Tingnan nyo yung nangyayari sa ground. Kung matatandaan na balot ng takot at pangamba ang karamihan sa ating mga kababayan, lalo na ang mga motorcycle riders matapos maitala ang insidente ng pagbaril sa isang rider sa Cavite. Kaya nga po, pagka dumadating po yung panahon na nakakauwi, salamat po talaga na nakakauwi. Talagang namimili rin po ng ng booking, yung mga pumapasok na Tapos sa yung mga i-drop po namin, pinipili po namin. Kasi tignan po namin yung tao kung kung nasa ba siya na formal ba, ganun. Kung hindi ba kami parang sasaktan. Kahit naman sino, matatakot. Kasi paano na yung pamilya namin? Kami lang naman yung nagbubuhay. Yung inaasahan ng mga anak namin. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Gonzales na dahil sa matinding korupsyon sa bansa, hindi na anya gumagalaw ng naaayon ang gobyerno at lalong lumalala ang pamumuhay ng mga Pilipino. Lahat yan, alam mo, kapag napaka-corrupt ng isang bansa, ay talagang lahat negatibo ang mangyayari. Kaya tayo, pasama ang buhay natin dito sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Yan po ang ulat ni Armal Forzuelo at yan ang assessment nga ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales. What do you think, Boss Dada? Ano pa ang nakikita mong mga problema sa bansa na hindi natutugunan? Matindi yung mga sinasabi ng taong bayan. Kaya katulad nga ng sinasabi natin, ang SONA, dapat talaga magsasabi kung may nagawa ang gobyerno, ang Pangulo, yung taong bayan, mantakin mo, nagbibigay sila from 0 to 10, 0 talaga, ha? O ganun ang ganun ang tingin nila sa gobyerno natin ngayon na talagang hindi natutugunan yung mga pangangailangan. Basic lang naman partner Hana, ang kailangan ng mga Pilipino education, meron ba, mapapaaral mo ba yung mga anak mo, tirahan, pagkain, peace and order, tsaka trabaho Yun lang naman yung yun lang naman yung kailangan talaga natin. 5 lang yun. Pag natamaan mo yung 5 na yun, mararamdaman na yan ng maraming Pilipino. Hindi mo naman kailangan gawing technical. Kailangan i-upgrade ang ganito, i-upgrade ang ganyan. Yun lang, yung 5 na yun, kailangan pag na-hit mo yun, sigurado sasaya na ang mga Pilipino nun. Ma-hit mo yun nang hindi ka nagbibigay ng ayuda. Ma-secure mo lang yung pang-araw-araw, trabaho, yung mapaaral yung mga anak, yung tirahan, may pambayad ka lang ng mga utilities. Ano na yun? Malaking bagay na yun. So, sa nakikita natin, and pag nagtanong ka talaga sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung bumoto sa kanila, galit na galit Kasi parang feeling talaga nila naloko sila. And for the past 4 years, consistent at mas lalong lumalakas yung boses ng taong bayan na talagang naloko sila at nabudol sila. Yun ang sagot kung may nagawa ba itong gobyerno natin o wala. Let's talk about peace and order. Kasi you cannot say na napakaganda ng isang gobyerno kung hindi nga nasa-settle yung issue ng peace and order. Kasi syempre, yun yung pinakauna natin nakitang resulta during the time of President Duterte. Just a few months na umupo siya sa pwesto, naramdaman natin yung peace within the community. Number 1, takot yung ito yung term takot ang mga kriminal at that time. Pero napapansin natin sa mga balita ngayon, kahit pa sabihin ng PNP na bumaba yung crime rate ng bansa, natakot yung mga kababayan natin maglakad. Kasi yung assurance mo na maglakad ka ng mag-isa sa gabi na safe ka. Nowadays, kahit sumakay ka ng motorcycle taxi, ikaw na nagmamaneho ng motorcycle taxi, wala kang kasigurudahan kung uuwi ba ako na one piece sa pamilya ko sa araw-araw. Kasi di ba, may namatay nga recently. Konektado yung peace and order sa kahirapan kasi walang taong kakapit sa patalim kung kaya niyang mag-provide sa pamilya niya na galing sa malinis galing sa legal. So, konektado talaga yan. And tumataas ang crime rate sa bansa kapag tumataas din yung poverty rate. So, kapag nasolusyonan mo yung kahirapan, yung crime sigurado bababa yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte kasi hindi lang siya basta nakafocus doon sa
Hindi lang siya basta nakapokus dun sa pagsawata sa mga kriminal, nakafocus din siya dun sa pag-lift ng mga Pilipino. Yung at least man lang kahit paano may ataas yung antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Eh. Aside from that, yung moral ng Pilipino, itinaas niya eh. Yun ang ano natin ngayon, yun ang malaking problema natin ngayon kasi parehas yan eh. Yung poverty, hindi na-address ng gobyerno, puro politika. Tapos itong crime, hindi rin nila na-address kasi binago nila yung formula eh. Napakaganda nung sinimulan ni Pangulong Duterte na kung susundan mo lang, kasi naging effective yun eh. Nagtataka tayo bakit binago nila. So, yun talaga, yung nakaraan nga ng mga krimen na mga nangyayari, imagine, nagtatrabaho ka, umulan, umaraw, naghahatid ka ng pasahero, tapos hindi mo alam yung pasahero mo. Dati, yung pasahero ang hinuhold up, ha? Pero ngayon, yung pasahero nang hold up. Tsaka ang masaklap nito, hindi lang basta nang-hold up, partner Hana, pinapatay. And itong mga ganitong klase ng utak, may kasamang droga to eh. Hindi yan magagawa ng normal na tao. Alam natin yan. Kaya ngayon, mas na-appreciate ng mga kababayan natin bakit talaga napaka all-out yung war. Talagang salitang war ang gagamitin natin. Ang ginawa ni former President Duterte sa laban kontra illegal drugs. Because nakita niya yun yung root cause ng maraming criminality. Diba? Alam mo, Boss Dada, let's take for an example. If you're an ordinary person, tapos may nagbanta sa'yo, isang drug addict, syempre matatakot ka, diba? Kasi napag-aralan natin sa school kung ano yung illegal drugs. Napag-aralan natin din sa school na matindi ang epekto sa utak ng mga taong gumagamit, lalo na kung long-term yung use ng paggamit mo ng illegal drugs. Regardless kahit anong drugs pa yan, Boss Dada. Pero alam mo, Boss Dada, kapag pinagbantaan ka ng isang addict, mas gugustuhin mong lumayo ka na lang, diba? Kasi number one, hindi mo alam ano yung takbo ng utak niya. Second, pumapatay ang drug addict, Boss Dada. Napakadelikado. Nagnanakaw ang drug addict. Napakadelikado ng isang drug dependent o drug addict. Tandaan natin, maraming mga incident sa Pilipinas na addict, sariling anak, pinapatay, Sanggol, nire-rape. sanggol, ginagahasa, pati lola. So, ganun. And ano yan, naranasan ko yan. Sa yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, kahit gaano kaayos yung pamilya nila, isa lang dyan ang addict. Wala kang peace of mind. Mag-iwan ka ng pitaka, mag-iwan ka ng barya, ng pera, laging mawawala. Dahil may addict. So, isa lang ang addict, 10 kayo na matino dyan sa bahay, pero lahat kayo nag-iingat. Lahat kayo parang lagi nyong tinitignan yung mga balikat ninyo dahil meron lang isa na addict. Imaginein mo kung sa isang pamilya merong more than one na addict. Gaano ka kagulo yung pamilya na yan. Imaginein natin, yung gobyerno natin. Kung meron dyan mga addict na namumuno, mga addict na nasa Congress, mga addict na nandiyan dyan sa local government, addict na nandiyan dyan sa Senado. Imagine ninyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. So, yan ang mangyayari sa atin. Wala talagang desisyon na tama ang isang addict. So, itong mga nangyayaring krimen ngayon, konektado talaga dyan, kahirapan at saka droga. Kaya na-appreciate, hindi lang ako, pati yung mga kababayan natin, bakit nga kailangan ma-address yung issue ng illegal drugs from the pushers to the users. Kasi yun ang, di ba, kahit nga sa loob ng bahay, Boss Dada, may kasama kang drug addict, wala kang peace of mind. Wala kang kapanatagan. Yes. So, yun, ganun din. Yung peace and order situation natin, naiuugnay natin kasi, ay, gumagamit kasi ng illegal drugs yan. Ay, pusher kasi yan. Di ba? Yun yung nakikita natin ngayon na na-address ni former President Rodrigo Duterte. Di kahit magtanong ka sa mga kababayan natin, punta ka sa palengke, mga tricycle drivers, pag tinanong mo sila, pag Duterte, yun ang unang-unang papasok sa isip nila, ay, nawala yung mga addict sa amin. Oo. Tambay. Oo, nawala yung mga addict sa amin. Nawala yung ganito, nawala yung ganyan. So yun kagad yung una. Hindi naman naiisip ng tao yung infra eh. Hindi agad naiisip ng tao yung 10 years na yung lisensya mo, 10 years na yung passport mo. Ang unang papasok sa isip ng tao kapag Duterte yung sinabi mo is yung peace and order. Yes. Kaya nga kung makikita natin yung mga makakaliwa, yung mga komunista, kung saan
magaling ang mga Duterte, kung saan nagsaksid ang mga Duterte, doon nila inaatake. EJK, corruption. Sabi nga nila, pwede mong ibintang lahat sa mga Duterte, wag lang yan. Yung corruption, yung addict sila, wag lang yan. Kasi malayo na talaga sa katotohanan niya at hindi na maniniwala ang taong bayan. Pero ang propaganda ng mga makakaliwa, mamamatay tao sila, kurakot sila. Parang kay Pastor Apollo Kibuloy din. Hindi ba? Ano ang inuugnay kay Pastor Apollo Kibuloy? Ang advokasya kasi ni Pastor Apollo Kibuloy para sa mga kabataan eh. Kabataan, mailayo sa masamang bisyo, magsagip ng mga lost soul, di ba? At tumulong si Pastor Apollo Kibuloy sa laban sa komunismo. So, ngayon, ang binibintang nila kay Pastor, yung mga bagay na talagang hindi niya kayang gawin at tatatak sa kanya, which is etong mga ikinakaso nila ngayon na wala namang basihan. So, yan, gawain yan talaga ng mga komunista. Kaya nga si Pangulong Duterte nasa ICC ngayon eh. Oo, mantakin mo, yung bagay na gustong-gusto ng tao na ginawa niya, which is paglaban sa kriminalidad, doon siya ikinulong ngayon. Alam mo, Boss Dada, aminin natin, aminin ng mga makakaliwang grupo na nung panahon ni former President Duterte, natalo sila sa naratibo. Dahil it was during that time, and because also very vocal si Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga atrocities ng Communist Party of the Philippines, the New People's Army, tumaas yung level of awareness ng mga kababayan natin, especially dito sa Metro Manila. Why? Kasi dito nire-recruit yung mga kabataan na maging leaders ng CPP-NPA, next generation na leaders sila, at yung gusto nilang mag-alsa sa bayan para ilagay doon sa mga far-flung areas at yun yung magiging membro ng NPA nila. Pero because of Pastor Apollo Kibuloy and the programs of former President Rodrigo Duterte, nagkaroon ng awareness yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Ano yung mga atrocities na ginagawa doon sa Visayas, doon sa Mindanao, and even doon sa mga malalayong lugar dito sa Luzon. And na-expose araw-araw. Grabe ang ingay ni Dr. Lorraine Badoy, si General Parlades, si Ka Eric, katuwang ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa kanilang kampanya to educate the public na ito ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF. And because of that, kinulong nila si Pastor because they don't want Pastor Apollo Kibuloy to continue this campaign dahil wala nang sumasama sa kanila para mag-armas. Wala nang sumasama. Yung rally nga nun eh. Yes. Yung panahon nga ni panahon ni Pangulong Pinoy, ang dami yung nagrarally pa eh. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nawala, naubos yung mga nagrarally eh. Yung magrarally silang ibaba yung presyo ng tuition fee. Taon-taon yung mga reporters. Sabi ko, hindi ba sila na-inform na nung the other month pa nag-start na free na yung tuition? Di ba? So, Inina nila ma-update kung anong gusto ng sa gobyerno kasi in-address talaga yun ni former President Duterte. And alam mo, Boss Dada, kasi wala nang maingay ngayon sa social media kasi di ba, gusto nila, kinulong nila si Pastor. Dinala nila sa ICC si former President Rodrigo Duterte na nasa malayo. ng prangkisa ang SMNI. Tapos, nasa Japan ngayon si Dr. Lorraine Badoy at sa social media na lang siya nagsasalita. At si Ka Eric, ang dami ring kaso. Kaliwat kanan ang kaso. At lahat, katulad ninyo, mga banateros at kami dito sa SMNI, kaliwat kanan yung mga kasong kinakaharap natin. And this is the price we have to pay para tayuan ang katotohanan. Because we are unafraid na tayuan ang katotohanan. Because we are righteous people, Boss Dada, and righteous people, hindi tayo takot kahit mamatay pa tayo, basta tinatayuan natin ang katotohanan. And kaya nga dito sa SMNI, truth that matters. And lagi natin sinasabi na tayo yung totoong boss ng bayan kasi ito naman talaga yung boses ng mga kababayan natin. Hindi yung mga mayayaman. Pag sinasabi na mahihirap na pinapatay kami dito ng NPA, ng CPP-NPA, iyon ang binabalita natin na hindi nila napapanood sa ibang mga network. Natatangi yun, ha? Yung isang media network na merong programa na nakafocus doon. Parang narinig natin, pinag-uusapan sa ibang mga media outlet yan. Pero yung magkaroon ka ng programa na nakafocus talaga sa insurgency,
yung hindi napapagod na magsabi kung ano yung danger ng pagpasok sa ganitong klase ng ideolohiya, ano yun, dito lang nangyari yun sa SMNI at si Pastor Apollo Kibuloy at Pangulong Duterte nagtunong dyan. Nagbuwis na nga sila, nagbuwis na sila ng kanilang kalayaan dahil dito, and napakadali lang naman para masolusyonan talaga nitong problema ni Pastor Apollo Kibuloy at saka ng mga Duterte. Yuyuko ka lang naman papayag ka lang naman na hihinto ka na sa iyong mga ginagawa o sa paglaban sa kanila Pero hindi nila ginagawa at hanggang ngayon nananatili sila sa kulungan dahil sa kanilang paninindigan. And tayo, ganun din naman tayo, ang Banateros, kasama ng mga taga rito sa SMNI, hindi tayo matatakot. Mga kababayan, napakinggan na natin yung mga leaders ng Congress sa kanilang mga plano para sa taong ito. Pareho silang sinasabi, boss, naririnig at naiintindihan nila yung ating mga kababayan. Pero yung mga kababayan natin, ang gusto nilang makita, ano yung resulta yung naririnig at naiintindihan yung mga hinaing nila. Kasi, minsan, lip service na lang ba yung mga pahayag na yan? Kaya ang tanong ng taong bayan, kailan po namin makikita yung resulta ng mga sinasabi yung naiintindihan at naririnig kami ng mga nasa gobyerno? Baka sa 2028 na. Kasi patapos na kaya nga mas parang hindi na expectorant yung mga tao dahil malapit nang matapos actually, inaantay na lang nila. Kung pwede nga lang, bukas, magka-election na And nakikita naman natin yung gigil ng taong bayan. Nakafocus tayo sa social media. And yung trust rating ng Pangulo natin, pababa ng pababa usually, ang trend ganun di ba? Pagka nanalo ka, pataas, and then kalahati, medyo bababa. Pero ito, matindi ang ibinaba from positive to negative. Dati, bumababa, konti lang Pero ngayon, pababa. Ano pang in-expect natin? Kung wala tayong in-expect for the past 4 years, ano pang in-expect natin sa mga susunod na panahon? Lalong-lalo na may mga ganito pang nangyayari, hindi tinutuloy yung investigation sa flood control, yung impeachment kay VP Sara. So, ang mga Pilipino ngayon, hopeless na talaga. Nag-expect pa ba ang mga Pilipino na may mangyayari na significant, na magbabago pa sa buhay natin for the next, actually, 1 taon na lang? Palagay ko, wala na. Nakikita natin yung mga reaksyon sa social media. And kanina rin, sinabi na nga ng mga kababayan natin, if they're going to rate the president from 0 to 10, 0 ang kanilang rating. Pero ako nakarinig yung rating ng 0 to 10. Usually 1 to 10 1 to 10 Pero ito, hindi. Siguro dahil negative nga ang binigyan nila ng pagkakataon. Masyadong mataas yata talaga yung 1 para sa kanila. Nako, Bastada, abangan natin kung ano yung magiging nilalaman ng SONA, ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa ating mga kababayan po na nakatune in po dito sa SMNI. Abangan niyo po ang ating special coverage para sa State of the Nation address. Sunod po yung iba't ibang anchors ng SMNI, nating resource person na magbibigay ng paliwanag at lalim dun sa mga discussion natin. Ako po si Kaporter Hannah Jane Sancho. At ako naman si Boss Dada ng Banateros. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.